Sa loob ng maraming buwan, sinusubaybayan ng mga espiya ng US ang bawat galaw ni Venezuelan President Nicolas Maduro. At noong January 3, 2026, isinagawa ang isang mabilisan at nakakagulat na pag-atake ng US Special Forces na tinawag nilang Operation Absolute Resolve, at nakuha nila agad ang kanilang high-value target, ang presidente ng Venezuela na si President Nicolas Maduro kasama ang kanyang asawa sa kanilang tinitirhan sa Caracas, Venezuela. Pero ano ba ang dahilan at bakit nila ito hinuli? Yan ang ating aalamin ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong kagaya nito, ay mag-subscribe ka na. At huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Nicolas Maduro ay ang nakaupong presidente ng bansang Venezuela. At ang mga pangunahing dahilan para sa kanyang pagkakadakip ng Estados Unidos ay kinabibilangan ng narco-terrorism and drug trafficking. Si Maduro ay kinasuhan sa Southern District ng New York sa 4 na federal count, narco-terrorism conspiracy, cocaine importation conspiracy, at possession of machine gun at mapanirang device. Ayon sa gobyerno ng Amerika, pinamunuan niya umano ang isang organisasyong nagtutulak ng droga na kilala bilang Cartel of the Suns, na nakipagsosyo sa mga grupo tulad ng FARC para bahain ang US ng cocaine. Political legitimacy at human rights, inakusahan ng Administrasyong Trump ang gobyerno ni Maduro bilang isang corrupt, illegitimate na rehimen. Ang US at ilang iba pang mga bansa ay dati nang inakusahan si Maduro ng pandaraya sa 2024 Venezuelan presidential election at namumuno sa isang estado na responsable sa libu-libong extrajudicial killings at matinding pang-aabuso sa karapatang pantao. Pambansang seguridad at migrasyon, nabigyang katwiran ni Pangulong Trump ang pagkilos sa pamamagitan ng pagsasabi na si Maduro ang responsable sa pagpapadala ng fentanyl at cocaine, at mga kriminal, na tumutukoy sa mga Venezuelan gang tulad ng Tren de Aragua sa United States. Pero paano nga ba nila nahuli ang presidente ng Venezuela? Sa loob ng mga nakalipas na buwan, puspusan na ang pagmamanman at pag-eespiya ng Amerika sa lahat ng galaw ng Venezuelan president. Isang maliit na team, kabilang ang isang source sa loob ng gobyerno ng Venezuela ang naatasan, ay nagmamasid kung saan natutulog ang 63 taong gulang na presidente, kung ano ang kanyang kinakain, kung ano ang kanyang isinusuot, at maging ang kanyang mga alagang hayop, ayon sa mga nangungunang opisyal ng militar. At noong unang bahagi ng Disyembre, natapos ang isang nakaplanong misyon na tinawag na Operation Absolute Resolve. Ito ay resulta ng mga buwan ng masusing pagpaplano at pagre-rehearsal, na kung saan kasama pa ang mga piling tropa ng US na gumawa ng eksaktong buong laki ng replika ng safe house ni Venezuelan President Nicolas Maduro sa Caracas, Venezuela upang ma-practice nila kung paano nila ito mapasok. Ang plano nakatumbas ng isang hindi pangkaraniwang militar intervention ng US sa Latin America na hindi ipinakita mula noong Cold War ay mahigpit na binabantayan. Ang misyon ay hindi ipinaalam o kinonsulta sa Kongreso ng maaga, gamit ang mga tiyak na detalye na itinakda. Ang mga top military officials ay kailangang maghintay ng tamang pagkakataon bago nila ito ilunsad. Ayon sa mga military officials, nais nilang i-maximize ang surprise elements. Nagkaroon din ito ng aberya sa kanilang pagsisimula 4 na araw bago ang pag-aproba ni US President Donald Trump, ngunit mas pinili nilang maghintay para sa mas magandang panahon at para mas kaunting ulap. Sa paglipas ng mga linggo hanggang sa pagsapit ng Pasko at Bagong Taon, ang mga militar ng Estados Unidos ay nakahanda na, at matiyak ang naghihintay na matugunan para sa tamang pag-trigger, at hinihintay na lang ang utos ng Pangulo para kumilos ang militar ayon kay General Dan Kane, ang pinakamataas na opisyal ng militar ng bansa, sa isang press conference. At ito na ang kanilang hinihintay mula kay President Trump. Good luck and Godspeed. Ang utos na ito na mula sa Pangulo na simulan na ang misyon ay dumating sa 22:46 Eastern Standard Time ng Biyernes, 3:46 Greenwich Mean Time, sa Sabado. Ayon kay President Trump sa kanyang interview sa Fox and Friends, ilang oras pagkatapos ng magdamag ang raid, gagawin namin ito 4 na araw na ang nakakaraan, 3 araw na ang nakakaraan, 2 araw na ang nakakaraan, at pagkatapos ay ang matagumpay na resulta. Ang utos ni President Trump ay dumating bago ang hating gabi sa Caracas, Venezuela, na nagbibigay sa mga militar ng halos buong gabi upang gumana sa kadiliman. Ang sumunod ay isang 2 oras at 20 minutong misyon sa pamamagitan ng air, land and sea,
na nagpasindak sa marami karamihan sa Washington at sa buong mundo. Sa mga tuntunin ng sukat at katumpakan, ito ay halos hindi pa nagagawa, at pumani ito ng agarang pagkondena mula sa ilang mga regional powers na kung saan sinabi ng Pangulo ng Brazil, na si Lula da Silva na ang marahas na paghuli sa pinuno ng Venezuela ay nagtakda ng isa pang lubhang mapanganib na pamarisan para sa buong international community. Mula sa White House, hindi sinunod ni Trump ang misyon, sa halip, pinalibutan siya ng kanyang mga advisors sa kanyang Mar-a-Lago Club sa Palm Beach, Florida, kung saan nanood siya ng livestream ng operasyon na sinapit ni CIA Director John Ratcliffe at US Secretary of State Marco Rubio. Ayon kay President Trump, nagulat at namangha din siya habang pinapanood ang bilis ng pangyayari na para siyang nanunood lamang ng palabas sa TV. Sa nakalipas na mga buwan, libu-libong tropa ng US ang nag-deploy sa rehiyon, sumama sa isang aircraft carrier at 12 ng mga barkong pandigma, sa isa sa pinakamalaking military build-up sa loob ng dekada, habang inaakusahan ni President Trump si Venezuelan President Nicolas Maduro ng drug trafficking at narco-terrorism, at pinasabog ang 12 ng maliliit na bangka na inakusahan ng pagpapadala ng droga sa pamamagitan ng mga rehiyon. Ngunit ang mga unang palatandaan ng Operation Absolute Resolve ay nasa kalawakan, mahigit sa 150 na sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga bombers, fighter jets at reconnaissance plane ang na-deploy sa buong gabi, ayon sa mga opisyal ng US. Napaka-komplikado, at sobrang komplikado, ang buong pagmaniobra, ang mga landing, ang bilang ng sasakyang panghimpapawid, naglagay sila ng fighter jet sa bawat posibleng sitwasyon na mangyayari ayon kay President Trump. Ang malalakas na pagsabog ay narinig sa Caracas sa mga 2 o'clock lokal na oras, at ang mga kapal ng usok ay nakitang tumataas sa ibabaw ng lungsod. Ayon sa isang reporter ng BBC, nakarinig siya ng napakalaking tunog, isang malakas na putok, inilipat nito ang lahat ng mga kamera kaagad pagkatapos niyang makakita ng malaking ulap ng usok na halos humarang sa buong tanawin. Idinagdag niya, ang mga eroplano at helicopter ay lumilipad sa buong lungsod. Di nagtagal, ang mga video na nagpapakita ng maraming sasakyang panghimpapawid sa kalangitan, at ang iba ay nagpapakita ng maliwanag na resulta ng mga pagsabog ay mabilis na kumalat sa social media. Ang isa ay nagpakita ng isang convoy ng mga helicopter na lumilipad sa mababang altitude sa ibabaw ng Caracas habang tumataas ang usok mula sa mga pagsabog. Nagising ang mga residente bandang 1:55 dahil sa dagandong ng mga pagsabog at ugong ng mga eroplano na lumilipad sa ibabaw ng Caracas. Ang mga lahat ng tao sa syudad ay nalilito at hindi alam kung ano ang nangyayari at natatakot sila sa mga pagsabog. Sinuri ng BBC ang ilang mga video na nagpapakita ng mga pagsabog, sunog at usok sa mga lokasyon sa paligid ng syudad ng Caracas upang matukoy kung aling mga site ang na-target. At kinumpirma nila na 5 lokasyon kabilang ang Generalissimo Francisco de Miranda Air Base, isang paliparan na kilala bilang La Carlota at Port La Guaira, ang pangunahing daluyan ng Caracas patungo sa dagat Caribbean. Ang ilan sa mga strike ng US ay naka-target sa mga air defense system at iba pang mga military installation ang target ng militar. Iminungkahi din ni President Trump na putulin ng US ang supply ng kuryente sa syudad ng Caracas bago magsimula ang misyon. Ang mga supply na ilaw ng Caracas ay nakapatay na dahil sa kadalubhasaan ng US Special Forces at ito ay madilim at mapanganib. Habang umaalingaw ang mga strike sa paligid ng Caracas City, ay pumasok na ang mga puwersa ng US sa lungsod, kasama nila ang mga miyembro ng Elite Delta Force, ang nangungunang Special Forces Unit ng US, malalakas ang sandata nila at may dalang blowtorch kung sakaling masira nila ang mga metal na pinto ng safe house ni President Maduro. Dumating ang mga Delta Force sa lokasyon ni Maduro ilang sandali matapos magsimula ang mga strike sa 2:01 lokal na oras. Ayon kay General Kane, inilarawan ni Trump ang safe house bilang isang kuta ng militar sa gitna ng Caracas, na nagsasabing, nasa handa silang posisyon na naghihintay sa mga US forces, alam nila na darating sila. Nagpaputok ang mga sundalong gwardya ni Maduro pagdating ng US forces, at nataman ng isa sa mga helicopter ng US ngunit nagawa pa ring lumipad. Ang assault team ay bumaba sa compound ni Maduro at mabilis na pumasok. Pumasok sila sa mga lugar na matitibay sa mga bakal na pinto na inilagay doon. Sa loob ng compound ni Maduro, habang dumagsa ang mga elite forces ng US, ay nagtangkang tumakas ito sa isang ligtas na silid.
Sinisikap niyang makapunta sa isang ligtas na lugar, na hindi ligtas, dahil sisabog na sana ang pinto sa loob ng 47 segundo. Nakarating siya sa may pintuan, pero hindi niya nagawang isara ito. Dahil agad itong winasak ng assault team, sa panig ng US, isang pares ng mga sundalo ang tinamaan, ngunit walang miyembro nito ang napatay. Sa isang pahayag, sinabi ni Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino na malaking bahagi ng security team ni Maduro at mga sundalo at inosenteng sibilyan ang napatay sa operasyon ng US. Ang US ay dati nang nag-alok ng $50 million na reward para sa impormasyong humahantong sa pag-aresto kay Maduro, pagsapit ng 4:20 lokal na oras. Noong Sabado ng January 3, ang mga helicopter ay umalis na sa teritoryo ng Venezuela kasama si Maduro at ang kanyang asawa na sakay sa kustodiya ng US Department of Justice at patungo sa New York, kung saan sila ay inaasahang mahaharap sa mga kasong kriminal.